Satan promises satisfaction, but he always delivers devastation. How does Satan destroy a person from the inside out? Number 3, the enemy delivers damage. Sabihin nga po natin, damage. Makikita natin ito. Tingnan nyo ba maigi? In verses 7 hanggang 13. Ito ngayon. Pagkatapos nilang kumain, yan. Pagkatapos nilang kumain, nalaman nila kung ano ang mabuti at ang masama. At napansin nila na hubad pala sila. Kaya pinagtagni-tagni nila ang mga dahon ng puno ng igos para pantakip sa kanilang katawan. Pagdating ng hapon, tingnan niyo po, pagdating ng hapon, narinig nila na lumalakad ang Panginoong Diyos sa halamanan. Biruin mo, nakaka-fellowship mo ang Diyos. Kaya nagtago sila sa mga puno doon. Tago sila. Biruin mo, sila tinataguan. Yung lumikha, yung tatay nila, tinaguan nila. Tignan niyo po. Kaya nagtago sila sa mga puno doon. Pero, sabi nga po natin, pero tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki. Nasaan ka? Where art thou? Sumagot ang lalaki, narinig ko po kayo sa halamanan, kaya nagtago ako. Diba? Parang yung discipler mo, no? Bible study leader mo. Pag narinig mo na, ako nandiyan na, tatago na. Oh. Ako dati ganun eh, pag may magyayaya na sa church, tago na ako dyan. Iwasan ko na yan, may mabuti, tinataguan. Pag masama, tuwan-tuwa, ipinagmamalaki pa. Grabe mag-damage talaga yung kalaban, no? Nagtanong ang Panginoong Diyos. Tignan niyo po ito Sumagot ang lalaki, narinig ko po kayo sa halamanan, kaya nagtago ako. Natatakot po ako dahil hubad ako. Nagtanong ang Panginoong Diyos, sino ang nagsabi sa iyo na hubad ka? Kumain ka ba ng bunga ng punong kahoy na sinabi ko sa iyo na huwag ninyong kainin? Sumagot ang lalaki, ang babae po. Ang babae po kasi na binigay ninyo sa akin, ay binigyan ako ng bunga ng punong kahoy na iyon at kinain ko. Tinanong ng Panginoong Diyos ang babae, bakit mo ginawa iyon? Sumagot ang babae, nilinlang po kasi ako ng ahas. Ang bihira, nagturuan na tong mga to. Kaya kumain po ako. So pagkatapos mo nilang magkasala, agad na lumabas ang epekto. Hindi blessing. Hindi freedom. Hindi enlightenment. Napansin nyo, may sinabi sa kanila ang demonyo kanina. Hindi naman yan nangyari. Hindi blessing, hindi freedom, kundi damage. So makikita natin ang 4 na resulta. Number 1 is guilt. They knew that they were naked. Nawala yung innocence. Pumasok yung matinding guilt sa kanila. Number 2 is fear. Sabi ni Adan, I was afraid. Natakot po ako. Sabi niyang ganon. Ang dating masayang fellowship sa Diyos, naging takot siya. Number 3 is hiding. I hid myself. Ang kasalanan po ay nagtutulak sa tao para lumayo sa Diyos. Isa sa epekto ng fall, magtago. Kaya kapag ang isang tao, unti-unti na tayo nagtatago, nawawala, nag-isolate, epekto po yun. Kinakailangan ma-overcome siya. Pang-4, na resulta, blaming. Si Adan, sinisi si Eva. Yan po yung babaeng nilikha niyong yan. Sabi niyang ganun. Si Eva naman, sinisi naman yung ahas. Nobody wanted responsibility. Nasira ang relasyon nila sa Diyos at nasira ang relasyon nila sa isa't isa. Ito ang hindi, makinig pong maigi dito bago tayo mag-end. Ito po ang hindi ipinakita ni Satanas. Ipinakita niya ang pleasure, hindi ipinakita ang pain. O napansin no? Nung sana maganda yung paningin,
Pinakita mo rin na mawawasak yung buhay mo dyan. Kaya lang, di ganun gagawin ni Satanas. Ipinakita niya ang pleasure, hindi pinakita ang pain. Ipinakita niya ang bait, hindi pinakita yung hook. Ipinakita niya ang beginning, hindi pinakita ang ending. Kaya sinabi ni Charles Spurgeon, sin is the mother of sorrow. Because every sin leaves scars. Every sinful choice leaves damage behind. Listen to this, people of God. The devil's advertisements are attractive, but his products are destructive. Ang advertisement ng kalaban ay napaka-attractive, pero yung produkto, destructive. Ganyan ang kalaban. Every compromise leaves consequences. Marahil po may ilan dito ngayon na nakakaranas ng guilt dahil sa nakaraan. Fear, dahil malayo sa Diyos. Shame, na gustong magtago. Broken relationship, dahil sa kasalanan. Alam niyo po, ang mga bahay po ay bigla na lang bumabagsak dahil sa anay. Pero hindi po nagsimula ang pagkasira sa labas. Ilang beses na po nangyari yan sa aming bahay. Biruin mo, kondominyo, may magkakaanay. Ganun ka-powerful yun. Pero hindi siya nagsisimula sa pagkasira dun sa labas. Nagsisimula yung pagkasira sa loob. So habang maganda pa ang pintura at matibay tingnan ang bahay, unti-unti na palang kinakain ng anay ang pundasyon. That is exactly how Satan operates. Hindi siya nagsisimula sa malaking pagkasira. Nagsisimula siya sa isang maling kaisipan. Nagsisimula siya sa isang maliit na pagdududa. Nagsimula siya sa isang lihim na pagnanasa. At kalaunan, lalabas ang damage. The collapse on the outside began with corruption on the inside. Yung collapse dun sa labas nagsimula doon sa corruption sa kanyang kaloob-looban. So ganun po ang idinideliver ng kalaban. Pilit niya, magdi-deliver yan ng damage sa isang tao na hindi niya nahahalata na nangyayari na yun. Unti-unti niyang winasak yung isipan, bumaba sa kanyang puso, at nagkaroon ng damage sa kanyang buhay. Relasyon sa Diyos, relasyon sa isa't isa. Nagturuan na ngayon itong mga ito. Hindi na nag-take ng responsibility. Balikan po natin yung tanong natin kanina. How does Satan destroy a person from the inside out? Paano winawasak ni Satanas ang isang tao mula loob palabas? Genesis chapter 3 gives us the answer. Number 1, he distorts the truth. Sinabi natin, bago na-destroy ang behavior ng isang tao, na-distort muna ang kanyang belief. Hindi kinakailangan ng kalaban na tanggalin lagi ang word of God sa isang tao. Mag-doubt lang siya sa word. Mag-doubt lang siya sa truth. Hindi siya makakaroon ng kalayaan because the truth shall set us free. Once ang kasinungalingan ng pinaniniwalaan, ipinapractice ng isang tao habang buhay siyang aalipinin, habang buhay siyang magiging alipin at hindi siya makakalaya doon. I-distort niya yan. Hindi laging sinasabi, patayin mo yun. Uminom ka ng lason. Hindi. Distort niya yung katotohanan. Ikaw ang gagawa. Ikaw ang sisira ang sarili mo. Di ka makakalaya. Pangalawa, dadirect niya yung desire ngayon. Magkakaroon ng matinding pagnanasa ang isang tao. And then magdi-deliver siya ng matinding damage. Kaya, mantayan mo ang iyong isip. Anong gagawin natin? Punuin mo ito ng salita ng Diyos. Kung napuno man niya ng karumihan ng mundo, palitan mo. Pupunuin mo siya ngayon ng salita ng Panginoon. Kaya kahit na tinatamad tayo, may nagyayaya sa atin na umatin ng church, sumamba sa Panginoon, gusto nating magbago, pilitin mo lang. Kasi naglo-load ka ng panibago sa buhay mo, makikita natin. Kung ano na, yung mas maraming laman ng puso't isipan mo, yun na nagwawagi ngayon. The enemy may be between your ears. But remember this, the Holy Spirit is within your heart. Pwedeng siya bumubulong-bulong, kinakausap ang isang tao. Pero tandaan natin na tayong mga mananampalataya,
ay may Holy Spirit tayo. So fill your mind with God's Word before Satan fills it with his lies. At kung ang isip mo ay nakasentro sa katotohanan ng Diyos, walang kasinungalingan ng kaaway ang mananaig. Sabi sa Proverbs 27:7, "For as he thinketh in his heart, so is he." For as he thinks in his heart, so is he. Kung ano ang iniisip mo, yun ka. Kaya palitan mo yung mga kasinungalingan na yan, yung pagdidistort ng kalaban sa iyong isipan. Kapag yung salita, yung katotohanan ng Panginoon, ang nailagay sa ating puso't isipan, yun na nagiging tayo. I am a child of God. Nagkakamali ako, but it doesn't mean hindi ako mahal ng tatay ko sa langit. Nasugatan ako, but it doesn't mean hindi niya ako mahal. Kasi kung ano yung pinaniniwalaan mo, yun ang nagpapatakbo sa buhay mo. Because the battle of your life begins in your thoughts. The victory begins with the truth of God. Ito magandang balita. Sabi nga po natin, good news. As I end this, hindi po nagtapos ang kwento sa pagkakasala ni Adan. Hindi nagtapos ang kwento sa kasalanan ng tao. Dumating ang Diyos, eto na, dumating ang Diyos at nagtanong. Lalakad siya eh. Sabi niya ganun, "Where art thou?" Nasaan ka? Eh di ba si Lord all-knowing? Hindi niya ba alam? Si Lord po, pag nagtatanong sa Bible, hindi dahil sa hindi niya alam. Not because God lacked information, but because God desired restoration. Napansin niyo po, nung si Elijah, nagtago siya, natakot siya, nagkweba, gusto niya nang kitilin yung kanyang buhay. Sabi ni Lord, "What are you doing here, Elijah?" Alam naman ni Lord kung nasan eh. Not because God lacked information, but because God desired restoration. Kaya kapag naman, biruin mo, bihira yan. Yung pagwasak ng demonyo, sinimulan niya sa tanong. Yung restoration ni Lord, sinimulan niya rin sa tanong. Nilagyan niya ng tanong. Where art thou? Saan ka na? Ang ginagawa mo dyan? Kabagay sa ganyang lugar, ganyang sitwasyon. Alam niyo po, makailang beses akong naligaw sa buhay. Hindi maganda nangyari ko. Ganito din yung mga tanong ng Panginoon sa akin. Ano ginagawa mo dyan? Di ka bagay sa kanyang gawain. Dapat nasa church ka ngayon na. Di pwede sa anong ginagawa mo? Anong hawak mo? Hindi bagay sa'yo yan. Hindi ganyan ang pagkalika sa'yo ng Panginoon. Ano yan? Yung ganun ba na tanong? Hindi tayo tinatanong ng Panginoon dahil hindi niya alam. Dahil naglalak siya ng information, but because God desired restoration, that is grace. Nagkasala na ang tao, pinuntahan pa ng Diyos. Bagsak na tayo, may ipapadala pa sa atin na mananampalataya para i-invite tayo. Sino tayo? Di ba makasalanan tayo? Bakit nagpapadala si Lord? Bakit tinandatnan pa rin tayo ng salita ng Panginoon? That is grace. Pagdating ng hapon, verse 8, narinig nila na lumalakad ang Panginoong Diyos sa halamanan. Kaya nagtago sila sa mga puno doon. Pero tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki, "Nasaan ka?" Sumagot ang lalaki, "Narinig ko po kayo sa halamanan, kaya nagtago ako. Natatakot po ako." If sin has damaged your life, remember that Christ can restore what sin has broken. Kung binasak tayo ng kasalanan ng mundo, si Lord kaya tayong buuin. Si Lord ang gagawa ng paraan. That's grace. Kapag ang tao ay tumakbo palayo sa Diyos, ang Diyos ay lumalapit upang iligtas siya. You do not have to hide.
you can come to Him. Di mo kinakailangang magtago sa Diyos. Tumugon ka na lang sa panawagan ng Diyos. Yung panawagan ng Diyos na yon. Ang Diyos, ang kalaban, di ba, inilalayo tayo sa Kanya. Ang Diyos ang lumalapit sa atin. Yung grace, di ba? Ganda ng kalagayan ni Jesus sa langit. In the beginning was the Word, John 1:1, and the Word was with God, and the Word was God. Pagdating sa verse 14, and the Word became flesh and dwelleth among us. Ganda ng kalagayan niya, bumaba siya sa lupa. Bakit? That's grace. Ganyang kakamahal ng Panginoon. While we were still sinners, Christ died for us. Biruin mo. Maraming mga tao lalapit lang sa'yo pag marami kang pera, maganda ka, maayos ka. Pero si Lord, nung tayo'y makasalanan, Christ died for us. Yan yung napakatinding pagmamahal sa atin ng Panginoon. And I hope that today, receive that love. Resist that lie na hindi ka mahal ng Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo sa presence ng ating Panginoon. At kapag tayo mo ngayong araw na ito, I want you to close your eyes if you can stand. Habang nakapikit ang iyong mata ngayong araw na ito, marahil may mga bagay na itinatago ka sa buhay, katulad ni Adan at Eva. Marahil may mga takot ka rin sa buhay, may mga guilt ka ngayong araw na ito. Buti na lang. God is so gracious. Lahat po tayo may mga sablay sa buhay, may mga kanya-kanya tayong pagbagsak, pero alam mo, gusto kang isalba ng Panginoon. Gustong isalba ng Panginoon yung relationship mong yan. Gusto kang pabangunin ng Panginoon sa mga pagkakamali mo kahapon. Gusto ka niyang makalaya mula sa pagkaalipin. Hindi nagkataon na narinig mo ang salitang ito. Kung marami ng damage ang ginawa ng kalaban sa buhay mo, handa kang i-restore ngayong araw na ito ng ating Panginoon. Ikaw at ang Panginoon ngayong araw na ito. Ano yung mga bagay na ikinatatakot mo? Ano yung mga bagay na kung saan tinatago natin? Na kung saan hinahabol tayo, hinahunt tayo ng mga bagay na yon. Parang nakakulong na tayo, lagi tayong restless, hindi tayo makalaya. Ngayon ang araw ng paglaya. Ngayon ang araw ng kakahinga ka ng maayos. Nilapitan sila ng Panginoon, hindi ng panahon na nagsisi sila. Nilapitan sila ng Panginoon, nung panahon na natatakot sila. Nung panahon na aligaga sila. Nung panahon na marumi sila. Nung panahon na bagsak sila. Nung panahon na tadtad sila ng guilt. And that's grace. And the grace of God is here right now. Lapit kay Lord. Alam mo, kung mapapansin natin dun sa kwento, gumawa sila sa sarili nilang kapamaraanan. Kumuha sila, nakita nila, nagkaroon ng kahihiyan. Kita nila sila'y hubad. Kumuha sila ng dahon. Pinantakip nila sa kanilang sarili. Nire-represent yun yung mga pamamaraan ng tao na kung saan hindi pang matagalan. Pamamaraan ng tao na sa kanyang sariling talino, matutuyo yung tao na yun, mabilis matuyo yun, mabilis masira yun. Pero kung mapapansin natin itong kwentong ito, pinalitan ng Panginoon yung dahon na yon ng isang balat ng hayop. Ang pamamaraan ng tao, band-aid solution. Pero ang pamamaraan ng Panginoon pang matagalan. Ang tao gumagawa ng solusyon, sablay. Pero ang Diyos gumagawa ng solusyon, panghabang buhay. At alam nyo, foreshadow yon ng dugo ng Panginoong Kristo. Para madamtan ng balat ng hayop sina Adan at Eva, malagyan ng mas tama na pambalot sa kanila. Kailangan may mampatay muna na hayop. Signifies the blood of Jesus. Sapat ang dugo ni Kristo para malinis tayo sa ating mga guilt, sa ating shame, sa ating nakalipas, kasi gusto ka ni Lord i-restore. Ngayong araw na ito, maybe some of you today, may mga fears tayo sa buhay, may takot na kumakain sa atin, may past na kung saan di tayo pinapalaya.
May mga kalungkutan na kung saan tayo lamang nakakakita. May mga battles tayo na kung saan tayo lamang ang nadadamage. At unti-unti itong lumalabas sa ating buhay. Ngayong araw na ito, nais ng Panginoon na iparanas sa iyo ang kanyang grasya. Wala kang magagawa. Hindi mo kayang pantayan ang ginawa ni Lord. Pagdating sa salvation, si Lord ang gumawa nun. Gift kasi siya. All we have to do is to receive that gift na binigay sa atin ng Panginoon. Who among you here right now gusto mong i-receive yung gift na yon? Grasya ng ating Panginoon. Yet to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Ang regalong iyon, walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Sino man daw ang tumanggap sa Kanya, manampalataya sa Kanya, bibigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. Tandaan, if the Son sets you free, you are free indeed. Tunay na malaya ang taong pinalaya ng Panginoon. If you want freedom right now, kumilos ang Panginoon sa buhay mo, sa mga takot na yan, sa nakalipas na yan, if you want to receive this gift, this free gift, na inaalok ng Panginoon para sa paglaya mo, para sa kapayapaan mo, para sa pagkapanalo mo sa mga battles na yan sa iyong isipan ngayong araw na ito, para sa restoration, para sa freedom. Bibilang ako ng 3 ngayong araw na ito. Mananalangin tayo, tataas mo yung kamay mo na mabilis. Because I believe that after this, your life will never be the same again. Not because of me, not because of you, but by the grace of Jesus. Lift up your hands. 1, 2, 3. As our hands lifted high today, please pray this prayer with us. Tutulungan ka namin, manalangin, but make it your personal prayer. Tell it to Jesus right now. Lord Jesus, Lord Jesus, come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart. I admit that I'm a sinner, I admit that I'm a sinner. but I believe that you are my Savior. I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. the Lord of my life. Cleanse me. Cleanse me, Save me. save me. In Jesus' name. In Jesus' name, Amen. amen. Kaya nagtago sila sa puno doon, pero tinawag ng Panginoong Diyos. The Lord is calling you right now. Lord, salamat. Dahil sa dami ng boses na nagpapatuliro sa amin, nagbibigay ng takot sa amin, salamat may boses pa rin na nagpapalaya sa amin. Hinahanap kami, tinatanggap kami, Panginoon, sa kabila ng aming nakalipas, sa kabila ng aming pangkasalukuyan na hindi maganda. Salamat, Panginoon. Because you can heal our past. At kaya mo kaming ibangon sa aming present. At salamat sa pangako mo sa aming future, Panginoon. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope in the future. Kung ang kaaway ay may plano, mas maganda ang plano ng Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa. Yes, Lord. May hindi magandang nakalipas, pero may mabuting Panginoon ngayon. Maraming salamat. May sugatang nakalipas, pero may Diyos na nagpapagaling ngayon. Salamat sa kalayaan. Salamat sa kapayapaan. Salamat sa pagtawag mo. Salamat sa boses mo, Panginoon, na nagpapalaya sa amin. Kaya marapat lamang, Panginoon, na yung mga salita ang patuloy na mamutawi sa aming mga bibig. Ang mga salita mo ang patuloy, Panginoon, naming isip-isipin, Panginoon, at hindi kung anumang salita na sinabi sa amin. Kung nasira man sila ng Diablo ni Satanas sa pamamagitan ng salita na sina Adan at Eva, salita mo rin, Panginoon, ang siya nag-aayos sa amin. Kaya salamat sa pangako, Panginoon. Salamat sa pagtawag sa amin, Panginoon, ngayong araw na ito, pabalik sa iyo. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pasasalamat. Dahil ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po'y magsabi ng malakas na Amen and Amen. Lahat ng mahal ni Jesus, pumalakpak na malakas para sa Kanya. Come on! Hallelujah! Praise you, Jesus! Praise you, Lord! Praise you, Lord!